shoutout kabayan, welcome back sa channel natin. Kumusta kayo? Another topic, another video tayo ngayon. Isang makasaysayang dagdag impormasyon sa istorya ng sangkatauhan ang ating pag-uusapan sa topic na ito. Ito'y aksidente lamang na nadiskubrihan at walang kamalay-malay na ito'y matatagpuan. Ang kwento ng isang binata kasama ang kanyang alagang aso, ano nga ba ito at ano ang kanilang natuklasan sa isang sikretong kuweba? Tara tuklasin natin at talakayin kabayan. September 12 taong 1940, kasagsagan ng World War II kabayan, gaya ng isang ordinaryong binata, ang 18 years old na nagngangalang Marcel Rabidat kasama ang kanyang aso na ang pangalan naman ay Robot ay gumagala sa malawak na lupain, may gubat, sari-saring tanawin, may ilog sa village ng Montagnac, Dordogne region sa southern France. At sa kanilang paggala, lahat ay normal naman kabayan, walang special na pangyayari sa kapaligiran. Sa kanilang pagpapatuloy sa paggala, dumaan ang mga ilang sandali ay hindi niya namalayan na nawawalan na sa kanyang paningin ang alago niyang aso na si Robot. Tinawag na ito dahil na rin sa pag-aalala sa kanyang kaibigan at ang aso naman ay sumagot ng tahol. Narealize ni Marcel na nasa ilalim na pala ng lupa ito. Siya ay nahulog sa maliit na butas lamang. Lalabas kabayan para itong isang sikretong lugar sapagkat ang butas o pasukan sa sikretong kuweba ay hindi kalakihan, parang hideout ng mga sinaunang tao kabayan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay pumasok na rin at bumaba si Marcel para na rin iligtas ang kanyang alagang aso. At dahil sa may kadiliman ng nasabing lugar, buti na lang at may dala siyang isang maliit na lampara, magsisilbing ilaw niya sa madilim na kuweba. Sa pagpasok niya sa butas, papasok sa kuweba, ay may makikita o matutuklasan pala siyang mga bagay na hindi niya inaasahan kabayan. Kahit maliit lang ang kanyang ilawan, ay may makikita siya mga bagay sa loob. Ito nga kabayan ay mga ancient artwork o mga nakaukit na obra o larawan sa pader sa loob ng nasabing kuweba. Isang mahalagang record ng sangkatauhan na nararapat malaman kabayan. Ang kanyang ilaw o lampara ay maliit lamang at mauubusan na rin ang oil. Sinigurado muna niya na maliligtas na ang kanyang alagang aso at saka nagbalak magbalik muli sa nadiskubrihang kuweba. Pagkatapos ito kabayan ay iniisip nga ni Marcel na nakadiskubre siya ng isang maalamat na sikretong tunnel at kwento niya ito sa kanyang mga kaibigan na ang mga pangalan ay si Jack, si George at si Simon. Nagbabalak siyang balikan ang natuklasang kuweba kasama ang tatlong ito. At sa oras na ito ay nakahanda ang lahat, lalo na ang ilaw na gagamitin nila kabayan. Nung balikan niya ang kuweba kasama ang kanyang mga kaibigan, sa kanilang mga natuklasan ng mga ancient artwork kabayan na nakaukit sa loob ng kuweba, ay namangha talaga ang mga kabataang ito. Hindi siguro nila maisip na may mga magagaling na sa art o pag-oobra sa mga sinaunang tao. Sari-saring nakaukit o drawing ng mga hayop at meron ring taong nakaukit rito. Isang senyales o mahalagang impormasyon na noon pa man kabayan ay marurunong na ang mga tao merong pag-iisip, hindi gaya ng mga hayop na walang kakayahan. Tayong mga tao ay meron ng kagalingan sa mga bagay-bagay noon pa man. At sa mga bagay na ito kabayan ay naalala ko rin, kahit dito sa atin sa Pilipinas ay may mga ninuno na rin tayong nabubuhay noong unang panahon pa na magagaling sa pag-obra at art, gaya ng mga taga-Ifugao at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas magagaling sa art. Isang halimbawa nito kabayan ay ang hagdang-hagdang terraces ng Pilipinas. Napakagandang katunayan na noon pa man ay mayroon talagang magagaling pagdating sa pag-oobra. Sa pagdaan ng mga panahon ay naging tourist spot na rin ito at sumikat na rin ito sa buong mundo sa katawagang The Lascaux Cave. At sari-saring pag-aaral na ang mga ginawa at sinuri rito. Isa naman kasi ito sa mahalagang impormasyon o record sa mga sinaunang tao kabayan. Maraming mga diskusyon kung ano ba talagang ibig ipahiwatig ng mga nakaukit sa pader. Merong nagsasabing ginagamit ang lugar para sa mga ritual. Meron ring nagsasabing ito'y pamumuhay noon at obra lamang at kung ano-ano pa. Hindi talaga matapos-tapos na usapan ng mga nag-uusisa. Pwede rin nating maugnay ang mga taong umukit sa kuweba kabayan sa record na naitala rin sa kasaysayan ng banal na kasulatan na Biblia. Sa panahon kasi ng propetang si Noah, noong sila'y inutusan ng Diyos na kumalat sa iba't ibang lugar ng mundo, isang senyales na sa lugar ng France ay may napadpad rin ng mga tao. Ito ay nakasaad sa Genesis 9:1. At binasbasa ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa.
So malaking posibilidad kabayan na isa itong mga taong ito sa mga lahi na kumalat noon pa man. At hindi man matapos ang usapan at argumento sa kung anuman, ang talagang ibig sabihin ng mga nakaukit ay ang masisiguro natin kabayan, ang mga tao noon pa man ay matatalino at magagaling gaya rin nating marunong mag-isip kabayan. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa mga natuklasang ito? May maidadagdag ka bang impormasyon ukol dito? Ito ba'y ginagawang lugar ng ritual ng mga sinauna? Ito ba'y pahiwatig na isang magaling na obra lamang? O ano pa man ng mga sinaunang tao? Ano masasabi mo kabayan? Anong masasabi mo sa natuklasang The Lascaux Cave? Heto nga muna ang ating paksa ngayon, ang aksidenteng nadiskubrihang The Lascaux Cave ng binatang si Marcel at ang kanyang alagang asong si Robot. Sana'y nag-enjoy kayo at sana'y may naidagdag na impormasyon sa inyo ngayon sa ating kwento kabayan. Subscribe ka na rin at hit ang bell. Maraming shoutout sa inyo. Hanggang dito muna kabayan. Bye bye.